Samantha's POV. Nang makalabas sa silugan, tinuon ko ang paningin ko sa mag-ama. Kumain ka na ba? Opo, Daddy. Tapos na po kami ni Mommy. Kayo po ba? Umiling naman si Kiefer. Hindi pa eh. Kung magpapasama ba ako sa inyo ni Mommy kumain sa labas, sasamahan niyo ba ako? Hindi ko alam pero biglang kumilot ang dibdib ko sa parang ng pananalita niya. Parang ang lungkot-lungkot. Hindi ko maintindihan. May problema siyang ayaw niyang ipagsabi. Napabuntong hininga na lamang ako sa naisip ko. Oo naman po, Daddy. Di ba, Mommy? Gulat pa ako napatigin kay Kenneth at unti-unting tumango. Oo naman. Tumayo na silang dalawa kaya tumayo na rin ako. Nilitian ako ni Kiefer pero parang ang lungkot. Nahawa ako sa nararamdaman niya. Nilitian ko na lang din siya saka kami lumabas ng office niya. Saan niyo gustong kumain? Tanong ni Kiefer. Yung may dessert po, Daddy. Sagot ni Kenneth. Nakarating kami ng kotse niya at tahimik lang ako sumakay doon. Ramdam ko ang pagtitig sa akin ni Kiefer na makasakay siya. May problema ba? Tanong niya. Ako nga dapat magtanong sa'yo niyan eh. May problema ka ba? Kasi kaya ako nagkakaganito dahil nahahawa ako sa nararamdaman mo ngayon. Umiling na lang ako sa kanya at di naman na siya sumagot. Saka pinandar ang kotse niya. Tahimik lang kaming tatlo sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating kami sa isang restaurant. Daddy, gusto ko pong cake. Kahit na lang po ang sa akin. Okay, waiter. Tawag niya sa isang waiter. Good morning, ma'am. Sir, here's our menu. Binigyan niya naman kay Kiefer ang menu at inlingan ko na lang siya. Kahit anong dessert na lang din ako. Saad ko. Umorder naman na si Kiefer. We will serve your order in a minute. Enjoy your stay. Nakangiti niyang sabi. Tinanguan na lang namin ni Kiefer. Tinitigan ko mukha ni Kiefer habang nakatingin siya kay Kenneth at nagtatawanan sila. Alam kong may mali. May mali eh. Alam kong may problema siya. Gusto kong basahin ang nilalaman ng isip niya. Gusto kong malaman lahat pero hindi ko magawa. Naalis lang ang pagtitig ko sa kanya nang dumating ang order namin. Enjoy! Ngiting saad na naman ng waiter. Binigay naman ni Kiefer ang cake ni Kenneth at inabot niya din sa akin siya. Ang awkward. Ewan ko pero ang awkward. Kumain na lang din ako ng cake at kumain naman siya ng kanin at ulam. Hindi ko mapigilan ng sarili kong hindi siya titigan. You made me like this. You made me heartless. Pero sa tingin ko ikaw din ang magiging dahilan ng paglambot ng puso ko. Hindi ko kaya makita kang ganyan. Hindi ko kaya kapag nasasaktan ka dahil nasasaktan din ako. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha ko sa mga mata ko, kaya paulit-ulit kong kinulat pa ngayon hanggang sa mawala. Natapos kaming kumain at bumalik din kami kaagad ng office niya. Baby, mananatili ka muna dito sa daddy mo? Tanong ko sa kanya na makapasok kami ng office. Opo, Mommy. Ikaw po ba babalik na rin ng office mo? Tinanguan ko naman siya. Ganun po ba? Sige po, dito po muna ako kay daddy. Okay, sige. Kiefer, mauna na ako. Paalam ko. Paalis na sana ako nang hawakan niyang braso ko. Tinignan ko naman iyon at siya. Halos lumuha ang mga mata ko nang yakapin niya ako ng mahigpit na mahigpit. Hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Hinahaplos-haplos niya ang buhok ko. Nanatili kami sa ganong posisyong parang wala kaming iniintindi, kundi kaming dalawa lang. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Pilit niyang pinalalakas ang loob niya pero bakas ang lungkot sa tinig niya. Gustong gusto kong malaman pero wala akong lakas ng loob para tanungin siya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mukha. Nilabanan ko naman ang mga titig niyang iyon. Pilit ang ngiting iginawad niya sa akin. Ingat ka ha? Saad niya na otomatiko kong tinanguan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Aalis ka ba? Hindi ko na mapigilang itanong. Bakit naman? Para ka kasing namamaalam. Bahagya naman siyang natawa. Hindi ako aalis. Masaya na bang pagpag-ingatin ka? Hindi naman. Don't worry, kahit anong mangyari nandito lang ako. Ngalitian ko naman siya. Sige, mauna na ako. Anak, huwag pasaway ha. Baling ko sa anak kong kanina pa pala nakatingin sa amin. Opo, Mommy. Ang sweet niyo po ni Daddy. Malaking ngiti niya. Yumuko naman ako saka ko siya pinisil sa pisngi. Aalis na ang Mommy. Ingat ka po. Sinulyapan ko pa si Kiefer at ginitian. Tuluyan na rin ako lumabas ng office niya tagtungo ng office ko. Ano ba talagang dinadamdam ng lalaking yun? Ang hirap niyang basahin ngayon. Natasha's POV. Nasa office ako. Nag-iisip nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Mabilis ko naman yung sinagot ng si Mr. Gonzaga ang pangalang nakita ko. Hello, Mr. Gonzaga. Are you free? Come to my office now. Mabilis naman akong tumayo at pinatay ang tawag saka dumiretso sa istasyon niya. Wala na akong pakialam kung red man o hindi ang traffic light. Ang mahalaga sa akin ay makarating ng mabilis sa police station. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin ako. Nakakatatlong katok pa lang ako nang buksan niya na agad ang pintuan niya. Anong nasagap mo ngayon, officer? Mabilis kong tanong nang makaupo ako.
Nakita na namin ang witness. Ang tao nakakita sa mga taong nagtanggal ng preno ng sasakyan mo. Nasaan siya? Tanong ko. Papasukin ninyo. Bigla niyang saad habang nakatingin sa pintuan, kaya tumingin na rin ako doon. Pumasok ang isang lalaking nasa 30 ang edad. Siya si Mr. Raul, ang taong witness. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Inis na tanong ko sa kanya. Umupo naman siya sa harapan ko at yumuko. Pasensya na po kayo ma'am kung ngayon lang. Nanggaling po ako dito noon para sana kamusin ng kaso tungkol sa aksidente 6 years ago. Pero ang sabi po nila sarado na kaya ano pa pong silbi para sabihin ko sa kanilang nakita ko. Mr. Raul, siya ang batang kasama ng aksidente 6 years ago. Ang kaisa-isang nabuhay. Wika ni Mr. Gonzaga. Mabuti naman po at buhay kayo. Tell me, ano po talagang nakita ninyo? Janitor po kasi ako noon sa hotel na pinanggalingan ninyong pamilya. Nasa basement po ako nung oras na yun para sana magtapon ng basura doon. Kasi ako dadaan. May dalawang lalaki pong titingin-tingin sa paligid at inaaligiran ng isang puting kotse. Ako naman po, nakuryoso sa ginagawa nila kaya nagtago po ako sa gilid. Tinignan ko po silang mabuti at pilit na may kinakalikot sa kotseng iyon. Nung makita ko pong prenong parang inles nila umalis ako sa pwesto ko para magtawag ng guard. Sinundan naman ako ng guard nang sabihin ko nangyayari pero huli na po na magbalik kami. Ano nangyari? Nakaalis na kami, ganun ba? Kunot noong tanong ko. Huli ko pong nakita ang daddy mo. Pasakay na siya ng driver's seat habang nakangiti. Sinubukan ho namin silang habulin pero huli na ang lahat. Nagising na lang ho ako kinabukasan ng aksidente ninyo ang unang bumungad sa akin. Nung una ho, natatakot ako magsumbong sa pulisya pero hindi rin ho kinain ng konsensya ko kaya pumunta na ako para sana magsumbong. Ang kaso ho, sarado na ho pala. Nakita mo ba mukha ng dalawang sinasabi mo? Actually, nandito na rin sila sa presinto, Miss Vergara. Kumunot naman ang noo ko. Ayaw ka namang papuntahin ka dito nang wala pa ako masyadong alam sa nangyari. Nahuli na namin sila kanina lang. Napakuyom naman ang dalawa kong kamao. Bumabalik sa akin yung sakit nung panahong lugbok na lugbok ako sa pagkakawala nilang dalawa. At umamin na rin sila. What do you mean umamin? Umamin na sila kung sinong nag-utos. Kung ganon ngayon din ay malalaman ko na rin ang saralin. Nanggigigil akong hawak-hawak ang sling bag ko. Gusto ko siyang makita. Usal ko. May i-denial siyang number sa telepono at may kinausap. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan at tinulak to ng isang lalaking may magkarang kasuotan. Tinitigan ko siyang mabuti pero hindi ko pa siya nakikita kahit saan. Siya si Attorney Silva. Hindi ko kailangan ng attorney galing sa inyo. Sambit ko. Alam ko. Siya nagutos para alisin ang preno ang sinasakyan mo. Galit akong nilingon ng isang matandang nakayuko na ngayon sa harap ko. Anong nagawa sa'yo ng pamilya ko para gawan mo ng masama? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko nang dahil sa demonyo mong utak? Magbabayad kang hayop ka. Napatayo ako sa kinaupuan ko at sinampal siya. Bitawan niyo ako. Calm down, Miss Vergara. Nagpupumiglas ako sa hawak ng dalawang polis at sinamaan ko naman ang tingin ng attorney na ito. Pasensya na po kayo, Ma'am Natasha. Taka ko siyang tinignan. Kilala mo ako? Tumango naman siya. Kilala ko po ang buong pamilya ninyo. Unti-unti akong kumalma at umupo. What do you mean kilala? Tell me everything. Inutusan lang din po ako na nagawin yun. Ayoko pong gawin dahil tapat ako sa lolo mo pero wala akong magawa dahil hawak niya ang pamilya ko. Make it short. Inis kong sabi. Ang dami-dami pang paliwanag. Kiefer's POV. Hindi ka pa ba nagugutom, handsome? Dinig kong tanong ni Logan kay Kenneth na tahimik na naglalaro sa sofa. Hindi pa po, tito. Busog pa po ako. Sagot niya na hindi nakatingin. Gusto mo, tulungan kita? Nilapitan ni Logan si Kenneth na naglalaro na naman ng Lego. Hindi ko na lang sila pinansin at hinanap ang kanina ko pang hinahanap na folder. Saan ko ba kasi nailagay yun? Bad trip naman no? Patuloy ako sa paghahanap pero hindi ko talaga makita hanggang sa maalala kong parang naiwan ko pala iyon sa bahay nila mommy. Ngayon pa talaga kung kailan kailangan. Tumayo ako sa kinauupuan ko at lumapit sa kanya. O, tapos ka na? Inilingan ko naman si Logan na nakaupo pa sa floor para magpantay lang sila ni Kenneth. Uuwi na muna ako. Ikaw na muna ang bahala kay Kenneth. Saan ka pupunta, Daddy? May kukunin lang saglit si Daddy sa bahay. Dito ka muna kay tito mo. Huwag pasaway, okay? Yes, Daddy? Tinanguan ko naman na si Logan. Paalam na. Aalis na ako. Lumabas na ako ng office ko at sumakay ng kotse patungong bahay. Habang nasa biyahe, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Ewan ko ba, parang may hindi kasi magandang mangyayari na bigla na lang akong kinabahan. Inabot ko yung tubig at saka uminom, sakay ni finocus ang tingin sa daan. Nakarating ako sa bahay nila mommy pero hindi ko siya nakita sa may sala. Nasaan kaya yun? Nagpatuloy lang ako sa pag-akit sa kwarto niya. May narinig pa akong parang sumisigaw sa bandang kaliwa ng sala namin kung saan may mga picture frame.
Nagkibit na lang ako saka nagtuloy sa kwarto at kinuwang kanina ko pang hinahanap na folder. Lintik lang, nandito ka lang pala. Paalis na sana ako pero sunod-sunod yung sigaw na narinig ko, kaya't sinundan ko kung saan ba iyon. Dahan-dahan pa ako naglakad hanggang sa makita ko si Mommy na nanlalaki ang mga mata at parang nanghihina. Pupuntahan ko na sana siya na may biglang nagsalita. Oo, Corazon. Ako yung hinahanap mong bata. Ako ito, si Natasha. Na-surprise pa kita? Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang salitang iyon. Hindi ko pa nakikita mukha niya pero may kutob na ako. Natatabingan pa kasi siya ng pader dahil si Mommy nasa tapat mismo ng pintuan kaya mabilis kong nakita. Tinignan ko siya. Ayun na naman ang galit niyang mukha. This can't be real. This is not happening. No, hindi ito pwede. Make it short. Apo kayo ni Sir Sebastian Taylor. Hindi kita tinatanong kung apo niya ako o hindi. Kung anong relasyon ko sa kanila, ang tinatanong ko sinong nag-utos. Malakas kong sigaw na siya ng ibabaw sa buong office si Mr. Gonzaga. Kita ko ang gitla niya sa ginawa kong pagsigaw. Ano? Sasagutin mo ba ako o kailangan pa kitang saktan para sagutin ako? Nanggigigil kong tanong. Halos manginig ang buong kalamnan ko sa galit. Si Ma'am Corazon po. Para ako nabingis sa pangalang binanggit niya. Paano? Bakit? Nanginig ang kamay ko inilamos ko sa mukha ko. Hindi ko na mapigilang hindi ipakita ang nararamdaman ko. Bakit ikaw pa? Anong ginawa ng pamilya ko sa'yo para pagdaanan namin lahat ng to? Ang dami nang pumapasok sa utak ko. Ang dami kong dapat isipin. No, this is not happening. Sabihin niyo sa akin na nanaginip lang ako. Sabihin niyo hindi siya yung Corazon inaasahan ko. Sunod-sunod ang pagturo ng duha ko. Ang dami kong tanong. Hilaw pa ako natawa sa kinaupuan ko. Nababaliw na ako. Sabihin mo, gusto ko lang kumpirmahin. Pigil iyak kong tanong sa kanya. Alam ko na kung anong pwede niyang sabihin sa akin, pero mas gusto ko marinig mula sa bibig niya ang nais kong marinig. Kaano-ano mo si Corazon at ang anak niya. Parang binabambo ang puso ko sa sobrang lakas ng pintig nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko oras na nasagot lahat ng tanong ko. Mabilis kong pinali sa mga luha ko at diretso siyang tinignan, pero nakayuko lang siya habang pinagkikis-kis ng dalawang palad. Kapatid ng mama mo si Ma'am Corazon. Ibig sabihin, tita mo siya at pinsan mo si Kiefer. Miss Vergara. Bumigay ang katawan ko sa panlalambot sa mga narinig ko sa kanya. Paano nangyari ang lahat ng ito? Kung ganoon simula pa lang konektado na kaming dalawa sa buhay namin. Ang hirap tanggapin. Hindi kayang tanggapin ng sistema ko mga sinabi niya. Sinusubukan kong unawain pero kinokontra ng puso ko. Naiintindihan ko naman pero bakit ang hirap para sa akin? Naintindihan ng lahat. Bakit? Bakit sa lahat ng pwedeng sumira ng buhay ko ay mismong kapamilya ko pa? At talagang kapatid pa ni Mama? Anong meron sa pag-away ninyong dalawa at bakit umabot sa ganito? Bakit umabot sa niisip mong gumawa ng karumal-dumal na krimen? Ayos ka lang ba, Miss Vergara? Tinig kong tanong ng kung sino pero hindi ko na pinansin pa. Pinalakas ko ang sarili ko at kahit naluluha ang mga mata ko, tinignan ko pa rin si attorney na nag-aalalang nakatingin sa akin. Anong dahilan? Bakit ganun lang galit siya ng mama ko? Sa amin? Napayoko naman siya. Gumaralgal na ang boses ko dahil sa pagpipigil ko sa hikbi ko. Marami pa ako nalaman sa kanya at halos lahat ng yon ayaw tanggapin ang sistema ko. Nakakatawa. Masyado mapaglaro ang tadhana. Para niya akong ginawang gulong. Masyado niya akong pinaikot-ikot at mas malala. Hiniyaan niya ako mahalin ang sarili kong pinsan. Seriously? Ano bang nagawa ko mali noon para pagbayaran ko naman ang sobrang ngayon? Ano lang maihaharap namin sa ibang tao? Hindi. Hindi itong tamang panahon para magkaganito. Nakasan mo ang loob mo para sa susunod hindi ka pwedeng magpadala sa emosyon mo ngayon para kaawaan siya. Ang mali ay mali. Dapat pinagbabayaran. Tumayo na ako sa kinaupuan ko. Mabilis na inayos sa mukha ko. Kahit na tinatawag nila ako hindi ko na binigyang pansin pa at nagpatuloy sa paglalakad. Wala na akong pakialam kung anong iniisip ng iba ngayon tungkol sa akin. Hindi nila ako mapipigilan sa nais kong gawin. Nakarating ako sa bahay nila at pinagmasdan muna sa labas bago ako walang paano mapumasok. Total bukas naman mula sa gate hanggang sa pagpasok. What are you doing here? Takang tanong ni Corazon pagpasok ko. Visiting you? Sarkasiko kong tanong. Hilaw naman siyang natawa. I didn't know na binibisita mo na pala ako ngayon. Tell me, anong dahilan mo? Lumapit siya sa akin at pinagmasdan ang kabuuan ko. Pasaring ko naman siyang tinignan at parang pinag-aralan ang mukha niya. Ano sa tingin mo? Naglakad-lakad pa ako sa sala siya, tinitigan ng mga frame doon. Pero mukha niya at ng pamilyang nandito. Ano bang ginagawa mo dito? Bakas na ang inis sa tono niya pero hindi ko siya pinansin. Naagaw na isang kwartong palingin ko kung saan may napakalaking frame ang nandun.
Nilampasan ko na si Corazon at pinasok sa isang kwarto. Walang pintuan, bukas lang siya. Doon sa loob ko napansin na mas maraming frame sa dingding at ang mga iba pang lagayan. Umalis ka na dito, trespassing ang ginagawa mo, wika ni Corazon. Hindi ko siya pinansin at tagtingin-tingin pa rin ang mga gamit doon. Sino to? Kapatid mo? Sabing umalis ka na eh. Inagaw niya sa akin isang frame na hawak-hawak ko. Picture ng dalawang bata na sa tingin ko sila ni Mama. Napangisi pa ako sa kanya. Bakit ako aalis? Mapang-asar kong tanong. Ano ba talagang kailangan mo? Kung hindi ka pa aalis dito, magtatawag na ako ng pulis. Eh di sige, magtawag ka para ikaw lang din nahuhulihin nila mamaya. Hindi pa ako nagpagod. You're crazy. Get out of here. Kilala mo ba kung sino may-ari nito? Tinaas ko ang kanina ko pang hawak-hawak na bracelet. Kita ko naman ang pagkakagulat sa mukha niya. Gusto mo bang ikwento ko kung ano meron sa bracelet na to? Makikilala ko kung sino may-ari nito, okay na ako. Binigyan ko siya ng mapang-asar ng ngiti. Sunod-sunod naman ang paglunok niya. Yan, ganyan nga Corazon. Magsimula ka ng matakot. Alam mo bang nakita ko tong bracelet na to sa isang accident scene? A car accident. Pinagsaklop niya ang dalawa niyang kamay para siguro itago ang panginig niya. Pero kitang-kita pa rin ang dalawa kong mata. Get out. Malumanan niyang saad. Ayoko. Madiin kong sambit. I said get out. Leave my house. No. Hindi ako aalis hanggat di ko nalalaman. Sabihin mo sa akin, anong kinalaman mo sa aksidente 6 years ago? Napahawak siya sa isang pasimano malapit sa kanya. Pati ang tuhod niya nanginginig na. Pagbabayaran mo lahat, oras na makumpirma ko mula sa'yo. Ano bang alam mo? Umalis ka na, trespassing ka. Napangisi ako sa sigaw niya ngayon. Ako nga ba talaga ang trespassing? O ikaw? What? Uulitin ko pa ba? Pinag-cross ko ang dalawa kong kamay saka inahawak ang isang kong kamay sa chin ko na para nag-iisip. Sa'yo to, tama? Sabay taas ng bracelet sa mismong mukha niya. Tinitigan niya iyon at not so fast. Ngisi kung saan ang sinubukan niyang agawin yon. Alam mo bang ang dami na sira dahil sa kagagawan mo? Pati buhay ng anak mo sinira mo. Ano nagawa ng mama ko sa'yo, tita? Sarkastik akong tanong pero may bahid ng galit ang tono ko. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? You're creepy. Parang natatakot pang aniya kunwari. Ako ba talagang dapat katakutan o ikaw? Get out! Sabay turo niya sa pintuan. Nginusuan ko naman siya. Ganyan ka ba mag-welcome, tita? Hindi kita pamangkin kaya huwag mo akong tawaging tita. Get out! Halos lumabas ng litin niya si Leg dahil sa sigaw. No, hindi ako aalis na ng pagkakaalam ko bahay ito ng mama ko. Sino bang mamang binabanggit mo? Hindi ko kilala ang mama mo. Maang-maang ang acting ba tayo ngayon, Corazon? Your sister, Corazon, Criselda Taylor Vergara. Hindi ko akalaing madadagdagan pa pala ang gulat sa mukha mo. Lalong lumaki ang pagkakangisi ko. Hindi ka totoo. Paano ba yan? I'm real. Natasha? Hindi, patay ka na. Hindi ka totoo. Lubayan mo na ako. Napapailing pang ani at pati boses niyang nanginginig na. Ikaw ba talaga yan? No, nananaginip lang ako. Patay ka na. Oo, Corazon. Ako ang hinahanap ng bata. Ako ito, si Natasha. Na-surprise ba kita? Hawak-hawak na dibdib niya at unti-unti namang nabubuo ang galit sa dibdib ko. Hindi mo ako inaasahang makita dahil ba nagutos ka ng taong papatay sa akin? Hindi siya nakasagot at di na makatingnan diretso sa akin. Let me introduce myself. My name is Natasha Taylor Vergara. Or you can call me Samantha Taylor Vergara. Diing pakilala ko. Ramdam ko rin ang pagkurot ng noo ko sa inis. No! How? Gulat pa ako napatingin sa pintuan nang marinig ko kung sino nagsalita. You're kidding, right? Naguguluhan niya na rin tanong sa akin. Huminga ako ng malalim. Pinakita sa kanyang hindi ako naapektuhan ng presensya niya. I am not. Inalis ko sa kanya ang paningin ko at ibinaling ulit kay Corazon. Anong kinalaman naman dokumentong ito sa pagpapatay sa mga magulang ko? Inahagis ko sa kanya isang papel at pinulot niya naman iyon. Lumapit din sa kanya si Kiefer. Yan ba ang dahilan kung bakit mo nagawa yun? Nanginginig ang kamay niya habang hawak na iyon, kaya inagaw ni Kiefer ito mula sa kanya. What is the meaning of this, Mom? Naguguluhan niyang tanong pero nagsimula nang umiyak ang mommy niya. Napapangisi ako sa nakikita ko. Kung ang salitang sakit para may paghiganti ko sa iyo ang mga magulang ko. Kulang ang salitang kulungan dahil sa napakademonyo mong utak. Kulang lahat na makikita ko sa iyo dahil sinira mong buhay ko. Kulang lahat dahil pati buhay ng anak ko, damay dahil sa kagagawan mo. Kiefer's POV. Ang dami kong tanong kay mommy, pero hindi niya na ako sinasagot dahil sa pag-iyak-iyak niya.
Mom, please, answer me. Anong ibig sabihin yan? Anong pagpatay ang sinasabi ni Samantha? Halos nagmamakaawa ko ng tanong sa kanya. Oo, matagal ko nang alam na si Natasha at Samantha iisa. Kung gano'n na lamang pakikitungo ko sa kanya. Pero hanggang ngayon ayaw ko pa rin tanggapin. Hindi ko pa rin kayang ituring siya bilang pinsan ko. Hindi ko kaya. Iniisip ko pa lang ang buong mundo makakalaban namin, nahihirapan na ako. Maipanalo man namin ang lupa ang pagmamahalan namin, hindi naman kami mananalo sa paningin ng Diyos. Sa huli, talo pa rin ako. Siya ang binigay sa akin na regalo pero hindi panghabang buhay. Hindi ko kakayanin kung hindi lang din siya makakasama ko sa panghabang buhay. Tell me please. Hindi niya ako sinagot at napasalampak na siya sa floor na parang bata. Napatakip ang dalawa niyang palad sa mukha niya at patuloy ang pag-iyak niya. Hindi ko na kailangan pantanungin dahil sa pananahimik pa lang niya, alam ko na. Why, Mom? Bakit mo nagawa yun? Kaya ba ganun ka na lang kasi didong mahanap sa Natasha? Bakit sa lahat ng pwede mag-isip ganong klaseng krimen ikaw pa? Bakit, Mommy? Hindi ko maintindihan. Ang daming gumugulo. Gustuhin ko man o hindi, mawawala sa akin si Samantha dahil bawal. Pero bakit ano ito ngayon? Bakit pati si Mommy? Nangihina man ako, inilakasan ko ang loob ko. Tinignan ko si Samantha ang matalim na nakatingin kay Mommy habang nakakuyom ang dalawang kamao. Hindi ko man alam magiging aksyon niya pero wala akong maisip na gawin para man lang mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Niyakap ko siya na mahigpit na mahigpit. I'm sorry, Samantha. I'm really sorry. Paulit-ulit kong sorry sa kanya pero hindi niya ako kinibo. Alam kong kailangan pagbayaran ni Mommy lahat ng kasalanan niya at malugod kong tatanggapin yun. Sabihin mo sa akin kung ano dapat kong gawin para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Umiiyak ko ng saad. Hindi niya ako inimikan kaya mas lalo ko siyang niyakap na mahigpit. Ikaw ay nagkasala sa batas, Corazon Pentecourt. Maya-may rinig ko sa likuran ko. Kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya at tinignan si Mommy. Wala siyang imimik na sumunod na lang sa polis na hindi ko na malayang nandito na nga pala. Wala akong magawa para sa kanilang dalawa. Pinanood ko na lamang ang paglabas nila at nang turuyang mawala sila sa paningin ko, binalik ko kay Samantha ang atensyon ko. Kailan pa? Kailan mo pa nalaman? Tanong ko, tinignan niya naman ako sa mga mata. Kanina, may alam ka, tama? Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Oo, alam ko kung ano tunay na relasyon namin sa isa't isa pero hindi ko alam ang kay Mommy. Kaya ba bigla ka lang naging ganun nung nakaraan? Bakit? Bakit mo tinago sa akin? Unti-unti siyang umatras sa akin hanggang sa magdalawang metro na ang layo namin sa isa't isa. Napailing naman ako sa mga sinasabi niya. Alam mo bang matagal na ako naguguluhan sa pagkatao ko, Kiefer? Matagal na ako naguguluhan kung ano relasyon ko sa iyo pero ikaw? Matagal mo nang alam pero nilihim mo sa akin. Pinaglaan na ako ng mundo pati ba naman ikaw? Nanginginig niyang aniya. Sinubukan ko siyang lapitan pero umatras siya at iling-iling sa akin. Bakit? Bakit kailangan mo akong paglihiman ng ganito? Alam mo bang ikaw ang inaasahan ko? Oras na nag-breakdown ako? Hilaw siyang natawa at saka pinunasan ng luhang dumaloy sa pisngi niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Wala akong makuhang maisasagot sa kanya. Pero akala ko lang pala. Dahil ikaw mismo pinaglihiman ako. Pakiramdam ko pinaglaruan niyo akong lahat. Bakit ka naglihim sa akin? Umiiyak niyang aniya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Kung pwede lang naakuin ko lahat ng sakit na nararamdaman mo, ginawa ko na. Hindi ko kaya makita kang ganyan. Okay na ako sa blangkong paningin mo sa akin kesa yung ganito. Paano ako natatorture kapag nakikita kitang ganyan? Mas gugustuhin kong masaktan ako kaysa masaktan ka dahil mahal kita. Maikli kong sagot at higaw lang ulit siyang natawa. Mahal? Yun ba talaga sa iyong salitang pagmamahal? Ang alam ko kasi handa ka magsakripisyo para sa minamahal mo. Aniya. Maniwala ka man o hindi, Samantha, mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka, kayo ng anak natin. Hindi kayang tanggapin ng sistema kung pinsan kita pero mahal kita. At ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba tanggap kong ganito tayo? Gusto kong sumigaw. Sana panaginip lang lahat. Sana gisingin lang ako ng isang napakasamang bangungot na ito. Please, Samantha. Nirapitan ko siya at umiling na naman siya. At ano sa tingin mo? Habang buhay na maitatago ang lahat ng to? Minahal mo nga ba talaga ako? Pero para mo na ako pinagkaitan, Kiefer. Pinagkait mo sa akin ang totoo kong pagkatao. Dahil hindi nga kita kayang mawala. Please, Samantha, maniwala ka naman sa akin, no? Sinubukan kong sabihin sa'yo pero hindi ko magawa. Isipin ko palang na buong mundo hindi sang-ayon sa atin para na ako mababaliw. Araw-araw yun ang laman ng isip ko. Para kung araw nababaliw sa kaiisip ng dahil doon. Dahil kung kailan kong harapin at kalabanin ng buong mundo, gagawin ko, Samantha, makasama lang kita. Mahalin lang kita. Ayokong ipalam sa'yo dahil akala ko tahimik ka nang nabubuhay. Akala ko hindi ka na nag-imbestiga sa pagkatao mo. Yun ang akala mo. Putol niya sa akin.
Kaya nga sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Paano mo nalaman? Anong dahilan? Hinanap mo si Natasha? Blanco niyang tanong sa akin. Namumula pa rin ang mata niya dahil sa iyak, pero blanco na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Sunod-sunod ako na panunoktal sa paraan ng paningin niya sa akin. Oo, hinanap ko siya dahil sa kakahanap ko sa kanya. Nalaman kong ikaw at siya ay iisa. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan yun ngayon dahil imbes na manahimik tayo ngayon. Hindi, lumala pa ang gulo. Iwas kong sad sa kanya. Yun ang akala mo dahil meron pa ako nahanap na totoo. Napatango-tango ko sa sinabi niya. First love never dies, ha? Sinubukan kong labanan ang pagtitig niya pero hindi pa rin niya nagawa. No. Then what? Mabilis niyang tanong. Anong dahilan bakit tinanap mo pa rin siya kahit na alam mo may Samantha naman? Dagdag pa niya. True love can bury it. Diretsong sagot ko sa kanya. Bahagya pa siyang natigilan at iniwas sa akin ang paningin niya. Napabuntong hininga na lang ako dahil kahit nakaligid pa rin siya, hindi pa rin tamang ginagawa namin. Napakamapaglaro talaga ng tadhana. Akalain mong hinayaan niya kaming magpinsan na magmahalan kahit na alam niyang mali. Kasalanan mo ito, Cupido. Pana ka lang ng pana, hindi mo tininan kung magkaano-ano kami. Dami o Cupido. Kiefer, Samantha. Sabay kaming napalingon sa pintuan na makita naming hingal na hingal si Logan at nandun. Okay lang ba kayo? Baka sa mukha niyang pag-alala at pagiging seryoso. I know everything. Okay lang ba kayo? Dagdag pa niya. Napabuntong hininga naman ako. I'm sorry. Saad pa niya. Where's Kenneth? Tanong ko sa kanya. Nasa office mo. Iniwan mong mag-isa? No, hindi sa ganun. Pinabantay ko kay Mrs. Cantos. Mabilis niyang saad. Nakahinga naman ako ng maluwag. Samantha. Tawag ka sa pangalan niya nang galampas niya na ako. Gusto kong sumunod sa presinto. Sagot niya sa akin. Sasamahan na kita. Hindi na, okay lang. Hindi ko naman kaya makita maging reaksyon mo kapag umamin ang mommy mo. Hindi ko kaya. Para namang hinaplos ang puso ko dahil sa sinabi niya. Hanggang sa huli ako pa rin ang iniisip niya. Sasamahan kita. Pero walang kasama si Kenneth. Bakit pa puro ka nalang kontra? Nandiyan naman si Logan para bantayan siya eh. Ikaw ang bahala. Parang sukong aniya. Tipid naman ako napangiti doon. Tinanguan na lang ako ni Logan saka sumunod kay Samantha. Nando naman si Mrs. Cantos. Pwede ba akong sumama? Si Logan. Kayo bahala. Parang yelong sabi ni Samantha. Alam kong tinatago mo lang nararamdaman mo. Kung may magagawa lang sana ako para sa'yo mahal ko, ginawa ko na. Pero paano? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko naman kasi kayang panoorin ka na lang. Anong plano mo? Tanong sa akin ni Logan na makasakay na sa Samantha sa sakyan niya. Hindi ko alam. Paano niya nalaman? Napailing ako sa tanong niya. Hindi ko alam. Basta pagdating ko dito nagsisigawan na silang dalawa. Pinanood ko pa muna makalis ang kotse niya. Ikaw, paano mo nalaman? Balik kong tanong sa kanya. Tumawag sa akin na isa sa mga katulong ninyo dito na nagkakagulong araw. Napatango naman ako sa kanya saka sumakay ng kotse ko. Kita na lang tayo doon. Sambit ko at hindi na inintay pa ang sagot niya at pinandan ng kotse ko. Pakiramdam ko'y para kung lokong nakalutang lang. Parang problema sa Samantang tinubuan lang ng katawan at ulo. Anong itatawag ko sa anak ko? Anak kong pamangkin? Pati anak namin madadamay. Napakabata pa niya para sa mga ganitong problema. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan at kaklase niya kapag nagkataon? Ano ang gagawin ni Samantha at Kiefer ngayong magpinsan pala sila? May pag-asa pa kayang mabuo ang kanilang pamilya? Ano na ang mangyayari kay Corazon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.